Hello guys, it's me Rosby and I'm back again for another video. And for this video, mas mahaba ng konti compared sa last two videos na in-upload ko. So nasa part 3 na tayo ng wisdom tooth journey ko, di ba? Meron ako na-receive a couple set of questions at sasagutin ko siya sa video na ito. So first question, how much does it cost? So sa second part ng series of videos ko na to, nasagot ko na yung tanong na yan. I gave you a price range about 10,000 to 20,000. But then again, sabi ko nga, iba-iba. Depende yun sa test mo. Depende yun sa condition ng ngipin mo. Sa x-ray sila magbe-based dyan and kung gaano ka-complicated yung operation na gagawin sa'yo. What are the considerations before and after? So, sa question na yon, before, sabi ko nga, biglaan siya. Kasi, it's been 2 years nung nalaman ko na meron akong wisdom tooth na hindi tumubo ng maayos. Nung first time na sumakit siya, that was 2 years ago, pina-x-ray ko, pina-check up ko sa dentist ko, nagpa-consult ako, and nawala naman agad yung sakit. It's just a very short time lang. Maybe 3 to 5 minutes, ganun lang. And then, every now and then, sumasakit siya, pero like, after couple of months or maybe may intervals like very irregular yung interval ng pain niya pero hindi siya nakaka-bother sa daily activities ko. Giving into considerations parang sa personal experience ko, biglaan akong nag-decide na ipatanggal siya and buti na lang tama yung decision ko. Kasi guys, na-found out namin nga na may infection na siya and di talaga maganda yung tubo ng ngipin ko. Tapos, nandiyan na siya for like 2 years. So, dapat earlier pa lang, pinaalis ko na siya. So, ang masasabi ko lang sa mga same na na-experience sa akin, by the moment na nalaban nyo na meron kayong wisdom tooth, hindi maganda yung tubo, I know, monetary is a very big factor talaga guys. Kahit ako, kaya nga, it took me so long para mag-decide ngayon. More like napilitan na lang ako gumastos ng ganito kalaki. Kasi ayoko namang makompensate, 'di ba? Mas lalo and mas lalo lang ako mahihirapan kung hindi ko siya pinatanggal agad. So ang advice ko, mag-ipon lang kayo. Sumakit man yan o hindi, kailangan siyang ipatanggal. Pero kung hindi naman biglaan, tulad nung nangyari sa akin, syempre, first thing to consider talaga is yung expenses nyo. Sabi ko nga, once na nalaman nyo na hindi talaga maganda at kailangan alisin guys, pwede nyo mo namang pang-ipunan for a couple of months. Then, kapag okay na kayo sa budget nyo, pasok na, pwede na, paalis nyo na. And then, another thing to consider, syempre, yung dentist nyo, kung saan kayo magpapabunot, kung kanino kayo magpapabunot. So, it's a matter of trust. Again, aside from their skills, equipments, and yung clinic itself, syempre, dapat malinis. Number 1 is yung trust mo sa dentist mo. That helped me a lot during the operation. Kaya rin ako nag-decide right away na ipabunot siya kahit na biglaan and everything. Kahit medyo na short ako sa budget kasi meron akong trust sa dentist ko na alam niya ang ginagawa niya, magaling siya, and ayun, umupo lang ako doon, tapos siya rin bahala. Actually guys, short story lang, nung binubunutan ako, mababa talaga yung pain tolerance ko, tapos iyakin pa ako, iyak ako ng iyak. Guys, grabe yung grip ko dun sa chair nila, dental chair. So, napatunayan ko guys na maganda dun sa clinic nila kasi matibay yung gamit. So, yung grip ko dun sa handle ng chair, akala ko masisira ko na yung upuan. Akala ko talaga masisira ko na yung upuan nila. Pero buti na lang hindi kasi grabe, sobrang sakit. Hindi ko kinakaya. Napapasigaw din ako and the amount of patience na meron si Doc para sa akin. Shout out kay Doc. Thank you so much po. Kaya may nagtanong din sa akin if recommended ba sila. Syempre, highly recommended sila para sa akin. Kasi hindi lang yung dental service yung provide nila, sinupport din nila ako emotionally,
mentally, kasi hindi ako prepared kasi biglang nag-decide ako kinabukasan, after work, night duty pa ako, so kinabukasan sabi, okay, magpahinga ka lang, matulog ka lang, they gave me advices, in-instruct nila ko kung ano yung mga preparation na kailangan kong gawin, and then kinabukasan, I just fixed myself, went to their clinic, sat on their dental chair, tapos yun na, sila nang bahala sa akin. Na parang nagkaroon ka ng emotional coaching, ganyan. Kasi natagalan talaga kami guys dahil sa kaartehan ko. Dahil sa akin, kaya natagalan. Kasi nahirapan din talaga ako guys, hindi masyadong umeepekto yung anesthesia sa akin. Late na nag-take yung full effect ng anesthesia sa akin. So yun talaga guys ang masasabi ko. Kung short kayo sa budget, mag-ipon muna kayo, and then pag kaya na ng budget, masakit man yan o hindi, patanggal nyo na. Huwag kayong magbe-base kung sumasakit siya o hindi. Nung nalaman ko na nasira na nitong right yung katabing ngipin niya, guys, yun talaga yung iniyakan ko. May iniinda akong pain dito sa left, pero ang iniyakan ko, itong right. Bakit? Kasi hindi ko ina-expect na siya yung mas malala, na siya yung kapag pinag-alis ko, mas doble yung gastos, mas doble yung nawala sa aking ngipin, dalawa silang posibleng matanggal. Pero nag-hope pa rin ako, nagkikling pa rin ako sa small percent of hope na sana hindi maalis yung katabi niya. Kasi hindi siya sumasakit. Hindi na siya sumasakit guys. Kaya nagulat talaga ako nung nakita namin sa x-ray. Nakita ko sa x-ray, in-explain sa akin nila doc na ganito na yung nangyari sa ngipin ko. Kaya kung number one, katulad ko kayo, number one issue is yung monetary fund. Mag-ipon lang, and then kapag okay na, kaya na, go, patanggal nyo na agad. Huwag nyo na antay sumakit pa ng sobra or masira pa niya yung kabilang ngipin nyo. That's it. Considerations before, number one is yung funds, monetary funds. Second is yung dentist, kanino at saan ka magpapagawa ng ngipin mo. And syempre, third to consider is your preparation sa sarili mo. Yung assessment mo sa sarili mo kung handa ka na ba talaga. Kasi kung hindi ka pa ready, mahirap yan. sa akin siguro, mas applicable talaga sa akin yung you'll never know when you're ready, not until nandun ka na. So, pero depende din yung sa tao. May mga tao talagang kailangan mag-prepare, all set lahat, tapos go na sila. Kasi guys, hindi lang ito basta-basta. Kala ko dati, sinasabi nila na masakit talaga yan. I take it naman, yung mga experience ng mga kakilala ko, kaibigan ko, and all na masakit daw. Ready ako sa pain. Pero once na nandun ka na sa situation, hindi, masyashock ka rin guys talaga kung gaano siya kasakit. Being a first timer ako, na never pa ako nabunutan ng ngipin, never pa ako naoperahan sa ibang parts ng katawan ko, never pa ako nagkaroon ng major na sugat sa katawan or major na sakit. So I don't know, ito na siguro yung pinakamasakit so far na naramdaman ko sa lifetime ko na to. So hindi natin alam sa susunod, baka meron pang mas masakit syempre. Yun na nga, i-prepare mo yung sarili mo, physically, mentally, and emotionally. Prepare ka dapat sa kind of pain, kung gaano kasakit yung mararamdaman mo, yung ma-experience mo, before, during, and after procedure. Prepared ka mentally na gusto mo to, ito yung decision mo, para later on, if something happens, hindi mo inaasahan, hindi ka magpuput blame into others. Sisisi mo yung nanay mo, bakit kasi ganito yung lahi natin, pangit ngipin, gano'n. Sisisihin mo yung dentist mo, anong ginawa niya sa ko, ganito, ganyan. No. Dapat, pag nag-decide ka na papatanggal mo yung wisdom tooth mo, that's all on you. You should not put blame onto others, di ba? Dahil at the end of the day, katawan mo yan. My body, my rules, di ba? And then third, syempre, emotionally. Tatanggapin mo kung ano man yung magiging outcome.
Tulad nun, on the process ako now, na kung sakaling mabawasan ako ng another ngipin dito sa side na to dahil sa condition nung structure ng ngipin ko nga, 'di ba? Then, so be it. Kung yun yung mas magpapaganda ng health ko at magpapabuti sa dental health ko. So, pag-usapan naman natin guys yung pre-procedure ko. Sabi ko nga, short time lang yun, pero ang ginawa sa akin, of course, number one, kailangan mo mag-rest. Hindi ka pwedeng operahan ng pagod, puyat, and stressed ka. So, kailangan kompleto yung tulog, kailangan nakakain ng maayos, and para siyang last supper, kainin mo na yung gusto mong kainin before procedure kasi, ayan, ilang days kang maglulugaw. Tulad ko, kung mayaman ka, porridge, kaya soup, ganun. Pero bawal kasi mainit. So, pag soup na malamig. Pag noodles na malamig. Ganun. Gusto mo magkape? Bawal din. Kaya natin mag-increase ng acidity, diba? Kasi pa-heal pa lang yung sugat mo. Anyway, pre-procedure, first, kailangan mo mag-rest. Secondly, take mo yung meds na prescribe sa'yo ni Doc. Sabi ko nga, case-to-case basis. So, sa experience ko, pinainom ako ng tranexamic acid kasi yung past laboratory result ko, medyo mababa yung hemoglobin levels ko. Sa madaling sabi, medyo mababa yung dugo ko sa katawan. Kaya, baka mag-bleed. I mean, of course, magbe-bleed ka dyan dahil operation nga siya, maghihiwa sila dyan. Pero para ma-lessen yung bleeding, pinainom ako ng tranexamic acid. It's a kind of medication para sa dugo. Para sa clotting ng dugo. Ayan. Para sa bleeding. Ayan. Para sa pagdudugo. Okay. Pinainom ako noon before procedure. Tapos, just to be sure, nag-take na rin ako ng paracetamol bago ako pumunta sa clinic. Nag-take din ako ng vitamins ko na iniinom ko everyday before ako pumunta sa clinic nila. So, ayun. Sinundan ko lang lahat yon. And the procedure went on bumpy roads. I couldn't say it was smooth dahil sabi ko sa kaartehan ko, pero we still reached the finish line, guys. Natanggal naman siya ng maayos kasi magaling yung dentist ko. And post-procedure naman, same pa din. So, we found out na talaga may infection. Sa x-ray pala nakita na nila na may pus. Tapos nung tinanggal, mas nakita ni Doc na may pus, na may nana yung loob. Kaya, syempre, prescribe ako ng antibiotics. Ngayon, usapang gamot, dun sa antibiotic na iniinom ko, merong mga side effects yan. Lahat naman ng gamot, guys, may side effects. So, sa akin, ang side effect ng gamot is ina-acid talaga ako. Minsan, hina-heartburn talaga ako. So, for the past 5 days na tinitake ko siya, walang mintis, dire-diretso. Every after meal, ina-acid ako. So, isa pa yun na nababother ako na paano ako babalik sa work nito kung kailangan kong inumin yung medication na yun for 7 days. Tapos, ina-acid ako, di ba? Talagang kinabahan ako doon. Yun guys, instruct ka naman ng dentist mo kung ano yung mga gamot na kailangan mong inumin. Sa case ko, ang iniinom ko lang is yung antibiotic. Ininom ko for about 2 days yung para sa bleeding. And pain reliever. Ayun, nakakapagsalita na ako ng maayos. Pero, masakit pa rin talaga siya. Alam mo, makati sa loob. Gusto mong kamutin, ganun, kind of pain. By the way, guys, meron palang side effect yung procedure. Right after, magsosore yung throat mo. So, tinanong ko si Doc, may tanong ako, bakit ako may sore throat? Sabi ko, ano ba to? Nagka-infection ako agad? Ano, uubuhin pa ako? Or everything? Kasi ang hirap lumunok nung unang araw. Halos di talaga ako nakakain nun. Nakailang subo lang ako nung lugaw. Tapos, in-explain naman sa akin ni Doc na normal lang yan dahil
nga na-hit yung gums mo. So, nagra-radiate yung pain hanggang dito sa throat. Since mamamagayan, ang pamamaga is around this area, pababa, hanggang dito. So, sa side lang naman na to kung saan ka binunutan. So, yun lang guys. I hope marami kayong natutunan sa video na ito. At sana nasagot ko yung mga tanong nyo sa akin. If you like this video, please comment and share naman. And kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng contents, you can DM me guys. And that's all. See you on the next one. Bye!